Wala rin kayo maitutulong. Manahimik kayo sa bahay ninyo. Dumito kayo. Gusto nyo maging makabayan? Umupo kayo dyan sa bulwagang bayan. Diyan kayo umupo nang makita ninyo yung hinagpis ng tao. Ayan po, dito po sa bidyong ito, talagang nakaparatang ni Mayor Isko Moreno. Actually, bagong upo pa lang siya, ito na ang nagiging, kumbaga, activities niya. Ang humarap sa mga taga-milenyo. Talagang ina-update niya. Kagaya ng, ng pag-update ni dating President Rodrigo Duterte. Diba? Puro mga kabinete niya ang kaharap niya. Ina-update niya kung ano na nangyayari sa bansang Pilipinas, kung ano na update sa bawat kabinete niya, kung ano na nangyayari sa mga activities ng mga kabinete niya. Dyan na ba? Kumbaga, kung ganun, kung ano na natatapos. Kaya, accomplishment, kumbaga. Ito naman, si Isko Moreno ay kaupo lang at ito, nagpatawag siya ng press briefing. Kumbaga, mga sumbagay, wala pa namang update. Pero, nagparatang po siya sa isang attorney na kung saan ay pinakikialaman siya. Kumbaga, dito, naging emotional siya dahil lang sa isang pamilya, dalawang mag-asawa na ama't ina na may sakit na tumor ang isang anak. Dito po ay naging emotional ang naging naramdaman niya sa pagharap niya sa press briefing. At dito naman po malalaman natin kung gaano kakasensiridad ang nagmumula sa puso ni Yorme Isko Moreno. Unang araw, kumbaga unang press briefing pa lang yan. Sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na mga taon, syempre 3 taon lang, sa susunod na mga buwan, araw, masusubaybayan po natin kung ano na ang nangyayari sa mga Manila ngayon. Syempre, unang-una, lilinisin niya ang Manila. Number 1 yan. Lilinisin niya kasama na yung mga nagpupulburon dyan, yung mga sindikato dyan, yung mga sindikato na umaakyat sa mga truck na nag-i-snatch ng cellphone. Ayan po. Kaya ito po, tuloy po natin kay Yorme Isko Moreno, ang bagong mayor ng Manila ngayon. Ito po, umpisa po natin sa una. Oh, taxpayer ka naman eh. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Po, yan po yung pinariringgan niya na isang attorney na taxpayer daw, syempre. Pero private naman yan eh. Hindi naman politiko yung pinapasaringan niya dyan. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan sa ibang klase at uri at makatwirang pamamaraan na hindi ginagamit ng parabang baliwala na lang ang kaban ng bayan, pera ng pribado, itinulong sa tao, mali, kawawa naman ako. Pero itong si Yorme po, hindi naman ho yan nagbibigay ng ayuda nung nakarang eleksyon. Hindi po siya namigay ng cap, kumbaga ayuda, vote buying, hindi po nag-vote buying, di ba? Malinis po. Pero sa paratang niyang ganyan, pinatatamaan niya yung mga politiko na talagang masahol na nagkukurap sa pera ng bayan. O kung ako mali, patawarin niyo na ako. Pero kakaharapin ko yan. Kaysa puro kayo dyan, magaling lang kayo magtago sa troll nyo. Dyan lang puro dada. Ganun ba? Ganun talaga. Kayo pag gusto ninyo yung argumento. Pag hindi bagay sa inyo yung argumento, iba ang dahilan nyo. Siyempre, kung gusto nila ang pabor sa kanila, malinaw na corruption na yun. Sa pabor sa kanila kaya ginugusto nila yan, di ba? Kay Yorme, wala po yan. Talagang anuin niya yung mga corruption yan. Lalabanan niya yung mga corrupt dyan sa nasasakupan niya. Malamang. Huwag kayo makasubok sa Maynila.
Yun, mag-warning. Welcome kayo rito. Huwag kayo lalabag sa batas. Kaya, nag-warning na po, di ba? Magaling ka palang abogado, di tumulong ka sa mga mahihirap. Oo, yun. Paratang niya sa isang abogado. Kulang na abogado. Yun ang pagtulong. Ewan ko ba ano na ituturo sa inyo sa universidad na yan? Hindi ko talaga alam. Nagbabago na tayo. Alam nyo, baliwala yung pinag-aralan mo kung yung pinag-aralan mo ay ginagamit mo sa mali. Di ba? Naging attorney ka. Saan mo ginagamit yung pagka-attorney mo? Para lang meron kang kumbaga may kinikita ka. Kahit na illegal. Kahit na illegal ang ginagawa ng isang, halimbawa, isang kumpanya. Isang tao. Kahit na illegal ang ginagawa niya. Na maanuhan ka lang, masuhulan ka lang. Di ba? Nanahimik kami rito. Ngayon lang kayo. Harapin ko na lang yan. Sige, so be it. Face the consequences of my actions. But I will not stop. Ngayon ako nananawagan. Sa mga produkto. Pumunta na kayo rito. Totoo. Totoo. Dahil meron akong gagawin isa. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung sino man yung produkto na yon. Doon nyo ibibigay. Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. At milyon. Naku. Yung laway nyo, walang bisa. Imbis na makatulong sa mga taga-Manileño, panay ang kuda ng kuda. Kaya nga, nabanggit ngayon ni Mayor Isko Moreno. Diba? May isang anak na may tumor. Milyon po ang babayaran. Ito po talagang pursigido si Mayor Isko na tulungan tong pamilya na to. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon. Palibasa Kasi hindi hindi sa kayo kanila mahirap. nangyari. Kaya ganun. Diba? Yung umiiyak yung tatay, Oo, isa pa. umiiyak yung nanay, may tumor yung anak niya, walang magawa ang gobyerno. Tama. Talagang talagang napakasakit. Walang nagawa yung gobyerno. Di ba? Imbis na kuda ng kuda, tulungan na lang. Walang magawa mga mayor kasi limitado ang kapangyarihan sa paggastos sa isang pasyente. Dahil milyon, buhay niya. Yan. Yan ang tinatamaan ninyo ng kagalingan ninyo. Diyan kayo magaling. Pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Oo. Mahal na mahal po ni Mayor Isko Moreno ang mga taga-Manileño. Kaya bumalik siya dyan sa Manila dahil marami sigurong nanawagan sa kanya na bumalik na siya. Pero milyon po. Biro nyo. Yung milyon na yan, sana kung nailalapit na lang sa PhilHealth yan. Isa pa yung PhilHealth na yan. Talagang pinilayan nila. Kaya kinuha nila ng pondo. Dapat 100% po. Dapat 100% na. Sana na mababayaran ng PhilHealth ang isang gastusin diyan sa ospital. Grabe. Kaya yung isa pa, yung malasakit. Isa pa yun. Isa pa yun nasa talagang magandang nagawa ni Bongo. Pero kung kay Yorme, okay din niya, sigurado. Yung malasakit niya. Makita niyo, iyak ng ina. Na may tumor yung anak niya. Kaya, sino ba naman hindi maaasar? Ngawa ka ng ngawa, pero yung talagang may naghihirap na may sakit na tumor, hindi mo magawang ng resolve ang problema ng isang pamilya. Kung ngawa ka ng ngawa, diyan ka na sa Manileño. Tingnan mo na lang ang problema diyan sa Manila. Mag-umpisa pa lang si Mayor Isko Moreno. Nakita niya na yung problema. Ang lawak na rin, ang bilis na naging lumawak ang problema ng Manila. Iniwan niya lang. Magagaling kayo. Magaling lang kayo dahil nag-aral kayo. Pero yung pag-aral niyo hindi niyo ginamit sa makatwirang tamang pamamaraan.
tamang paramaraan talaga. Hindi ginamit. Bakit? Palibasa? Maganda bahay mo? Panatag ka na? Eh, pera lang ang habol eh. Kaya ganun eh. Oh, Kaya lahat ng siguro, mga produktong gusto magpa-endorso, i-endorso ko kayo. Pangoperahan nyo lang yung bata na yon. yun. Ayun ang talagang tulong nila. Na talagang tulong na ibibigay ni Yorme. Puro kayo politika. Oo, tapos na election, namumuliti ka pa rin eh, di ba? Puro Kala ko politika ba talaga makabayan eh. kayo? Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo, makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Hanggang billboard lang. Saan ang Wala. makabayan doon? Wala naman nagawa. Wag ako. Wag ako. Tama. Wag ako. Nagagalit na si Yorme. Ako wala akong masamang intensyon. Marami na akong pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako Talagang- anghel. Marami akong kasalanan sa mundo. Hindi ako perpekto. Lahat Pero naman kung wala tayo. rin kayo masasabing matino, wala rin kayo maitutulong. O, kung wala ka may Manahimik tulong, kayo sa bahay ninyo. Dumito kayo. Gusto nyo maging makabayan? Umupo Oo. kayo dyan sa bulwagang bayan. o tumayo ka sa Tsaka yun upuan po, na makita ninyo. para yung masilip hinagpis ng ka. tao. Ang magandang gawin nung kumakalabang kay Yorme, lumabas siya at pumunta diyan sa Manila at tingnan niya kung anong sitwasyon ng Manila ngayon. Napakahirap po dyan sa Manila ngayon. Imagine, nasa tabi-tabi ng mga bangketa, makikita nyo talaga ang actual na doon na natutulog sa kalye, sa bangketa. At doon na rin dumudumi. At doon na rin umiihi. Nakita ko yan dahil pumunta ako dyan sa Maynila. Talagang ah, maraming mahihirap talaga. Hindi yan nakukuha sa PhD. Hindi yan nakukuha. Hindi yan nakukuha sa kilalang universidad. Ito ang totoong mundo. Hindi sa libro. Actually, okay naman. Kung talagang, yun naman talagang hangad natin. Makatapos ng pag-aaral. Pero, magamit naman sa tamang paraan. Magagamit mo ang pinag-aralan mo sa kabutihan. Ayan ang gustong ipunto ni Mayor Isko Moreno as Yorme. Nakakasakit talaga ng damdamin. Anyway, pasensya na kayo. I swear Napaka-emotional. to God, I'm sorry. Kaya napaluha I'm po really si sorry. Yorme. I'm really sorry. You're getting to my nerve. Napuyat ako sa inyo, ha? Ayun, kaligayahan nyo, malaman nyo na napuyat ako sa inyo. Nag-aalala ako. Alam niyo bakit? Alam mo masakit na portion doon? Yung mag-isip ka ng kung paano magiging maayos yung mamamayan mo. Paano mo maitawid sila. Di ba? Mahirap din talaga mag-isip. Pagod ka. Oo, pagod. Utak mo, Hindi mo pagod. na nakikita yung anak mo. Puyat ang nangyayari kay Yorme. Tutulog mo na lang. Babiyahe Imbis ka na, pa ulit. Para kunin lang yung suspect. Dahil yung may umiiyak na mga mahal sa buhay. mga problema Diba? talaga. Sinuunog yung anak niya. Nanay niya. Yung hustisya. Wala kayo sa totoong mundo. Nabubuhay kayo sa virtual world. Wala kayo sa totoong mundo. Ano, lahat lang napaluha na po. Nagpunas na po ng talaga niyan luha si Isko Moreno, Mayor Yorme. Talagang nanggagaling sa puso niya
na napaluha siya sa harap ng mga tao diyan. Unang-una, imagine na hindi po biro ang humawak ng siyudad na talaga namang hindi lang gutom, hindi lang taas ng bilihin diyan. Yung mga sindikato na talagang sumisira sa isang siyudad na talagang ah, bumababa ang imahe ng Maynila. Di ba iniwan niya? Tumaas na ang imahe ng Maynila. Gumanda na yan. Ang nagpaganda rin dyan si Atienza. Pinaganda niya rin yan. Pero binago ni Estrada. Yung mga daan-daan dyan, ang ganda. Puros mga hala-kala mo pasyalan na. Binago ni Estrada. Nung pumungtong naman to si Isko Moreno, yan, pinaganda niya. Nakipagtulungan pa nga siya kay Duterte. Kung si Duterte ang nakipagtulungan. Diyan sa Manila Bay. Diyan sa Dolomite. Di ba, Mayor si Isko, tapos sa presidente si Duterte. Malamang napagtulungan nilang dalawa yan. Napagandahin ang Manila Bay. Yan po ang magandang nangyari dyan. Pero nung iniwan niya ngayon, nako, dugyot po ang nangyari. Pinakita naman sa mga bawat video na yung sa gilid ng Blooming Treat, puro basura. Tapos ang baho ng ilalim ng tulay, ginawang palikuran. Yung mga iba bang nakatira diyan sa baybay, kumbaga diyan sa ilalim ng tulay, yung mga nakatira diyan. 'Di ba? Nasabi ko na rin kanina, 'di ba? Diyan na rin sila. Talagang walang sariling tirahan. Pero sa ating mga Pilipino, diyan sa Maynila, may mga pamilya talaga na walang sariling palikuran. Hindi po. Pero si Yorme nakapagpatayo to ng condominium, isang building na binigyan niya ng tirahan yung mga ibang pamilya diyan. Pero majority na pinabalik talaga siya. Dahil ang daming bumoto sa kanya kaya siya nanalo, di ba? Wala kayo sa totoong mundo. Namumuhay kayo sa bundok. Napapaiyak Nilalayo na niyo ang sarili niyo sa katotohanan. Luluha na. Namumuhay Grabe. kayo sa mga aral, ideolohiya. Ay, Ito ang diluya totoong po, mundo. no? Ayan. Dito. Yan. Pumunta kayo. Ilang pantao nagdudurusa doon sa ulingan. Ilang tao kakain, mamaya tira ng tao. Ganun po kahirap. Napagdaanan niya. Oh, masaya kayo. Pagpag Magpalakpakan kayo. ng tawag. Oh. Nakasakit kayo ng damdamin. Ayan. Yan ang hilig nyo. Oh. Binigay ko na gusto nyo. I was advised to not to confront you dahil sisikat daw kayo. But for even Tama, to no? succeed is for Tama naman. Hindi mo makakompronta yan. Pero si Yorme, hanggang ganyan na lang yan. Kumbaga, nailabas niya na yung sama ng loob niya. Pero sa susunod na mga araw, baka puro trabaho na ang gagawin niya. Baka hindi na nga pansinin niyang attorney niya. Kasi nailabas niya na ngayon Di ba? Sa susunod na mga araw, puro trabaho na yan. Lilinisin niya na at sisimulan niya ng linisin ang Manila. Para sa mga taga Manileño, congratulations po at si Yorme po ang naging mayor nyo. good men to do nothing. Oh, ano ngayon? Nasaktan nyo ang damdamin ko. Oh, masaya na kayo? Ha? Picture pa more. Ay, hindi yan. Kumbaga, hindi dyan nagtatapos. Nasaktan nyo man ang damdamin ni Mayor Isko Yorme, pero hindi pa rin kayo mananalo dahil darating ang panahon na talagang mamahalin at mamahalin pa rin siya talaga ng mga tao. Yung mga sumisira dyan, hindi mamahalin ng mga tao yan. Sigurado. Lalo na ng mga taga Manileño. Diba? Ayaw nyo pala sa sistema ng gobyerno. Bakit kayo sali na sali sa gobyerno? Panayang no? Sausaw, kumbaga. Di ba? Kinakausap ko naman kayo. Ilang beses. Patago, lantad. Bakit? Diplomasya, makatwiran, normal. Hindi.
Wala kayong kabubusugan sa paliwanag. Kasi ang panalo ninyo, yung argumento ninyo. Kaya kayo kinamuhi yan eh. Oo, kaya hindi minahal Ako ng tao. namumuhi ako sa'yo, attorney. Oo, tama. Muhing-muhi ako sa'yo. Grabe. Maraming salamat. At least naramdaman kong tao pa rin pala ako. Pero ba corrupt yung Na marunong attorney niya? masaktan. Balay natin. Hindi pa pala ako matigas. Akala ko pag mayor, matigas ka na. Oh, ayan. Pagpiyesta mo na. Sa bagay, hindi naman perpekto ang mga mayor. May mga damdamin din dyan na talagang malambot din ang damdamin nila. Pero, matigas ang damdamin nila sa mga kaaway. Pero malambot ang damdamin nila pagdating sa mga tao. Naranasan niya eh. Yung aking kahinaan. O yung aking damdamin. Ayan. Approve. Approve. Palakpakan. Pagsigaw kayo dyan. Kala mo, nanalo ka na ha? Kumbaga Subukan nyo kay lumabas sa bata Yorme, sa no? Maynila. Hindi. Subukan mo Si lang. Yorme pa rin ang panalo, sigurado. Chief of Staff, wala nang meeting-meeting sa mga yan, ha? Okay, anyway. Back to regular programming. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, Pero napaiyak. sa totoo lang, kung nakita nyo yung nanay, yung tatay kagabi, Oo, talaga. Diyan siya nasasaktan. alas 9 ng gabi. Kung nakita nyo lang. Kung nakita nyo lang. Biro nyo, alas 9 ng gabi. Baka magdamag pa tong umikot sa Manila, si Yorme. Ibig sabihin, wala pang tulog. Inaabutan niya pa, alas 9 pa ng gabi. Oh. Dinalaw niya pa siguro yung isang pamilya na may tumor na anak. Ang lupit, di ba? Parang si Duterte, puyat sa gabi. You have no idea how painful for a parent to see their daughter suffering. And the only way to do it for that girl Naghihirap. to be sent abroad, that would cost millions and millions and millions of pesos. Na hindi mababayaran Just do talaga. I have to find ways. So it's wrong? Then I would rather be wrong doing that, if that is wrong. Ayan po, hanggang dyan na lang po kay Yorme. Talagang yung mensahe niya po. Hindi po matatawaran ang mensahe na ibinibigay ng bagong mayor ng Manileño na walang iba kundi si Mayor Isko Yorme Moreno. Napakagaling na mayor po to. Kaya sa mga taga Manileño na talagang lilinisin niya ang Manila. At dito po, punta na po tayo sa kay Cardema na hanggang ngayon ay ewan ko ba kung bakit hindi pinapaupo pa rin ng COMELEC. Talagang malalaman din natin dito kung ano ang dahilan. Di ba? Pero sa mga unang press con, narinig na natin yung mga kaso sa kanya na 1 and 2, unang kaso, pangalawang kaso. Pero ito may bago na namang kaso na inihain sa kanya ng natalong Kabataang Party List. Na talaga namang nag-iingay pa rin kahit nawala na sa Kongreso. Maingay pa rin na wala sa katuwiran. Walang kakwenta-kwenta. Grabe. Ito po. Panoorin po natin. Yung ating sistema sa Pilipinas, pangatlong kaso nila, ito napaka-absurd. Ayan po, Ang pangatlong pinag-petition kaso. nila na makansela ang aming rehistro kasi daw hindi kami daw rehistrado. Sabi ko, ano ba naman yun? Paano nangyari? Dapat mong una pa lang. Nag-file pa lang ng COC, dapat sinala na nila. Di ba? Unang-una pa lang bago tumakbo, dapat nasala na nila. Ganyan po kapalpak ang mga COMELEC sa atin. Pero, hindi lang palpak. Merong pinapaboran. At meron pang hindi nila sinasala eh. Kumbaga palakasan eh. Talagang pamumulitika. Grabe ang pamumulitika ng ginagawa nila. At iniipit nila itong Duterte Youth Party List. Grabe.
cancelan niyo yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado. Tapos ang sinasabi nila, Kaba- ano daw yon? Talagang hindi daw kami rehistrado. Sabi ko, Tinan nyo kung ano ang kabaluktutan ng utak, di ba? Grabe ang kabaluktutan ng utak nila. kaaway ko si Rowena Guanzon mula 2019 to 2022. Senior Commissioner ng COMELEC na Mataray. Kung kami hindi rehistrado, nakita na ng kaaway ko yon. At hindi Oo yan, di ba? Matindi yan si Guanzon, di ba? Malupit yung babaeng yan. Tapang niya, parang lalaki nga yan eh. Kung magsalita, grabe. Eh bakit hindi nila nakita? Ba't hindi nakita ni dating COMELEC si Guanzon? Di ba? Isang talagang kabalastugan eh, talagang walang kwenta ang pinaggagawa. Sa pamumulitika lang ang ginagawa talaga. kami nakatakbo kahit kailan, di ba? Sabi ko, wala akong kaibigan dyan sa COMELEC. Paano ako nirehistro ng COMELEC? So yan po yung tatlong kaso ng Kabataan Party List sa atin. Tapos Ayun na, bakitid ang utak talaga, no? Grabe eh. Ang kitid-kitid talaga ng utak. ang balita ko, yung kaso 2 weeks ago, Kabataan Party List uli, kinasuhan daw tayo ng red tagging. Hindi ko pa nakikita yung kopya ng kaso. Pero sabi ko na lang, Yan lang naman ang panlaban nila eh. Pang-red tag lang ang ginagawa nila sa mga kalaban nila eh. Di ba? kasi binabanggit ko yung status ng NTF-ELCAC na kinasuhan sila ng terorismo. Gobyerno ng Pilipinas yung nagkaso, binabanggit ko lang, red tagging ba yun? Direct tagging din yung yung gobyerno sana. Opo. So, yan po yung mga klase ng kaso na napakaseryoso para sa COMELEC kaya tayo hininto yung proklamasyon. Sabi ko nga, ang dami dyan talagang kurakot, mandarambong, hindi Pilipino yung citizenship. Oo yan, si Erwin Tulfo. Yan si Tulfo. Talagang nag-ano yan eh, nag-dual citizen yan eh. Pang-trader din eh. Sa kumbaga eh, yung ginawa niyang pagpapalsipika ng dokumento, mabigat na parusa yun ah. Bakit hindi nila disqualified noong una pa lang? Ibig sabihin kasi, kaalyado, kaya ganun ang nangyayari. May kaso sa drugs, may kaso sa terorismo. Yung kay De Lima, ayan, nababanggit niya, oh. Di ba, pinabalik uli nakabuid na uli yung yung kaso. Binabawi na ng Supreme Court, ng Korte, di ba? Oh. Nanalo pa. Pinanumpa nila. Lahat sila na proklama, hindi ganun kaseryoso. Yun nga, pinaklama. Ang pinakaseryoso, itong 4 na house show na kaso sa Duterte Youth Party List po. Senator Diba, Bisdak Pilipinas. Pero sayang lang, no? 3 yung uupo dyan eh. Sa Kongreso, sa pagkapanalo ng Duterte Youth Party List, 3 po. Kasi naka 2 million mahigit. 3 million na rin eh. Kumbaga eh. Po ito. Yes po, sir. Medyo mainit ho yung pumilik sa Duterte Youth Party List. Ayan. Tinatanong siya ni Bisdak, Pilipinas. Tinanong siya dyan tungkol dyan kung ano talaga ang naging dahilan kung bakit siya iniipit ngayon. Wala ko lang kasi, Chairman, before election, nagtangka po kayong magsampa ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos na hindi nga ho tinanggap ng Secretary General ng Kongreso. Di ba kaya ito yung dahilan? At Ito pa tong Secretary General ng Kongreso, talagang rin eh, no? Binabalasubas din ng nila eh. Imahin nila dyan sa Kongreso eh, no? Talagang lalo nilang pinabababa lang ang imahe ng Kongreso. Basta kapag narinig mo yung Congress, kurakot na eh, di ba? Milyon na agad ang nawawala eh pag naririnig mo ang salitang Kongreso. dagdag dyan, kailan po kayo mag-asasampa muli ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos? Itutuloy nyo ba ho ito sa nangyayari sa inyo ngayon? Yes, unang-una po, yung impeachment, pagpa-file ng impeachment, yan ay nasa saligang batas natin. Kasi katulad po dati, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Meron pa akong fixed term noon. Nilabag niya yung batas ng NYC law. Na baka magulat kayo kung sinong may akda ng NYC law, si Congressman Bongbong Marcos, 25 years ago. So, ang tama. paglabag ng batas na yon ay si Presidente Bongbong Marcos. So, dahil sa paglabag niya ngayon, nalaman ko, hindi pala pwedeng kasuhan ng Presidente ng Pilipinas. Kahit Hindi naman talaga pwedeng kasuhan.
Kasi ang presidente at ang vice presidente at ang COMELEC ay mga impeachable po yung mga yan. Siguro na-realize din ni Sir Cardema na hindi nga talaga, kumbaga ganun nga ang batas doon. Kaya tinan nyo, hindi makasukasuhan ng NBI si Sara Duterte. Hindi kumbaga hindi nila maano dahil vice president yan, impeachable yan. Pag na-impeach yan at mawala, doon nila pwedeng kasuhan. 'Di ba? Kaya nga pinipilit nila makasuhan. Hindi lang doon, talagang pamumulitika talaga ang ginagawa. Bata rin ng NBI talagang ang hirap din maintindihan ng mga utak nitong mga to. Yun lang, talagang ganun. Sa Supreme Court, ang pwede mo lang i-file against sa isang incumbent na presidente ay isang impeachment complaint para sabihin lahat ng reklamo mo patungkol sa presidente. So tayo, nagtangka mag-file ng impeachment. Pero buti na lang, hindi nag-resign sa pagka-vice presidente si Inday Sara. Total, attorney yan, magaling yan si Inday Sara. Hindi talaga bibitaw yan. Dahil pag bumitaw siya, yari siya sa NBI. Tutugisin na siya, kakasuhan na siya. Patong-patong nakakasuhan sa kanya Kahit wala namang kaso, kakasuhan pa rin. 'Di ba? Napaka-imposible Kahit imposibleng kasuhan, kakasuhan pa rin. Pamumulitika talaga ang gagawin talaga nila diyan kay Inday Sara. Impeachment complaint, hindi na natin sinama yung reklamo natin sa pagkatanggal sa atin na illegal yon. Ang sinight lang po natin yung damdamin ng milyong-milyong Pilipino, bakit ka nag-surrender ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan? Kasi ang sabi sa konstitusyon, ang sovereignty ng ating bansa ay nasa taong bayan, hindi nasa teritoryo. Kasi ang teritoryo minsan lumalawak, minsan lumiliit, minsan may dispute. So nakalagay po sa konstitusyon, sovereignty resides in the Filipino people. So nung nag-surrender ka ng isang buhay ng isang Pilipino, talagang sinurrender mo ang soberanya ng bansa. Tama naman talaga. Nakita nyo naman, di ba? Doon sa hearing dyan sa Senado, maraming butas ang ginawa. Maraming butas ang ginawa. Maraming butas ang nakita sa pagka-kidnap kay dating Pangulong Duterte. Napakaraming butas. Doon pa lang sa resulta ng hearing diyan sa Senado, talagang makikita mong may posibleng ma-impeach talaga si PBBM. Kaso, ito yata ang dahilan kung bakit ayaw sila paupuin. Kung bakit ayaw paupuin ang Duterte Youth Party List dahil nga pinasahan nila ng impeachment diyan sa Kongreso si President Marcos Jr. Ganyan po siguro ang dahilan kung bakit ayaw sila paupuin diyan ng COMELEC. Nakakampi ni PBBM ang COMELEC, di ba? So yun po ang sinasabi namin doon sa aming ipa-file sana. Kaya lang ayaw naman tanggapin ng Secretary General kasi daw absent daw siya noon. Dapat daw nandun siya. Dapat yan, di na pinapasahuran ng taong bayan yan Yung Secretary General na yan. Puro alibay lang ang ginagawa Puro mga rason absent Bawal umabsent yan di ba? Laging present dapat. Dapat yan, pinatatanggal na rin yan. Puro absent lang pala ginagawa nila dyan. Gumagaya sila sa mga natalong mga congressman na tumakbo na absent na ngayon, di nakiki-absent din sila. Hindi naman sila kumandidato. Umabsent naman. Dapat lagi silang nandyan. Chairman Cardema, si partner BMR channel po ito. Mayroon po kasing isang panayam si Vice President Sara Duterte noong kasagsagan ng kampanya. Nabanggit nga po itong pag-file ninyo ng impeachment laban dito kay President Marcos. At may sinabi siya, hindi ko lang maano yung video kung mayroon tayong footage noon, pero kasi nandun din ako mismo, personal, nasabi ni Vice President Sara na parang kung siya daw yata ang magsulat noon para mas maganda. Open ba kayo doon, Chairman Cardema, na kung sakasakali mag-refile kayo or mag-file kayo ng impeachment Tama. Pwede rin si Vice President Inday Sara. Kung ako sa kanya, dapat sa kanya ay siya na talagang bungo niyan ng kasi siyang nalaman at naanuhan niya lahat na kumbagay na nakita niya lahat kung anong pangyayari, di ba? Siya lahat ang kumbagay marami siyang nadiskubre. Marami siyang bala
may na-discover siya tungkol sa mali sa ginawa ng Pangulong Marcos. Meron pa nga siya sigurong mailalabas pa na ebidensya laban dyan. Kaya siguro pwede rin. Si VP Sara naman ang pagsulatin ninyo ng articles. Well, siyempre, napakalaking karangalan para sa atin yun na mismong si Vice President Sara Duterte ang magdadraft at yun ang ipafile po natin sa Kongreso. Ang problema na lang po, kung laging a-absent yung Secretary General, edi i-declare nila na hindi pwede i-receive yung dokumento ng gobyerno. Di, sinasadya yun. Kaya ganun. Ano yun? Katwiran lang nila yun. Ayaw nilang tanggapin. Kasi tao nga naman ni Tambi. Subukan yung wala dyan si Tambi. Pati yung General Secretary General niya, tanggal din yan. Pag nag-iba ng Speaker of the House, sigurado, tanggal din yung mga Secretary General dyan. Lahat ng mga naging tao dyan. Pwede niyang tanggalin ng Speaker. Sana magbago na ng Speaker para yung mga katiwalian dyan, mawala na rin. Okay. Yan po. Hanggang dyan na lang po. Napanood nyo po at napakinggan ang bawat salaysay at damdamin na pumukaw. Eto si Yorme Isko Moreno. Grabe po, no? Pinakita niya. First briefing pa lang sa Manila. Accomplishment na agad yan. Kumbaga, pinakita niya kung gaano niya kamahal ang mga taga Manila. Ma-emotional po ang naging damdamin niya dyan sa pagharap sa mga taga Manileño. Sa mga nakarang araw, di ba? Winawarningan niya na kung sino ang mga tulongges dyan sa Manila. Magbago na kayo ng address. Ganyan po. At ito po, siyempre, tapos na rin at napakinggan natin ang damdamin at salaysay ni Cardema. Nabuo po rito na talaga namang makatuwiran naman ang Duterte Youth Party List. Ewan ko lang, sa susunod na araw, sana makaupo na sila at maiproklama na sila ng COMELEC. Yan lang ang panalangin natin. Para may mga kakampi naman ang mga Duterte dyan sa Kongreso. Sa bagay, marami na rin dyan nawala na mga talagang mga quadcom na committee na wala na dyan. At isa na rin dyan siguro, syempre nawala na rin si Marcoleta. Nasa Senado na, di ba? Kaya yan, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.